Yo, yo, yo guys, check! Kamusta mga idol? So ayun, mag-update tayo ngayong gabi ng Monday mga loads. No, grabe, meron tayong mga malupit na news ngayon ha. Matindi yung mga news natin mga idol, nakakagulat, nakakatakot. So ayan, grabe tindi. Pero baliktad no, sa crypto natin, medyo sabi ko sa inyo, recovery week mga lodi, no? Simula Monday, sabi ko, ngayong week na to, baka maging recovery week kasi 20 na eh. Diba? 10 days na lang halos. May 31 ba October? Meron. O, ilang, baga, 2 weeks na lang, ay, 1 week na lang mahigit, papayag ba yung October na hindi siya maging October? Diba? So, titingnan natin kung, matutupad yung mga sinabi ko na recovery week ngayong linggo, mga lods. No? Pero sa ngayon, nasa 2.4 yung ating XRP. Bitcoin natin nasa 110, no? Bumalik na siya 110. Ethereum balik na ng 4K. Mga lods, no? So ayan, ako mukhang pababa na. Sayang, di ba naka-position dito mga lods. Pero kanya nag-trade tayo, no? Onti lang panalo. Ayan, nadagdagan lang ng konti. Hindi ko na nabilang eh. Basta inaano ko lang eh. Nagla-lock profit kasi ako kanina eh. So pero dulo-dulo yung lock profit ko eh. So ngayon medyo mukhang pababa to. Dapat pala nag-short ako dito. Sayang. So ayan, mag-update na tayo mga lodi. Unahin na natin ang ating massive news to mga lodi Massive internet outage currently happening. Mga lods, no? So kung meron kayong mga account dito, not even 5 hours ago, everyone ran into an issue where Apple users were having issues with no being able to access the application store or Apple TV or Apple Music. Kanina hindi ko alam yung Disney. Inaano ko sa TV ko, ayaw din ng Disney. Ewan ko ngayon kung okay na. Pero kanina kiniklik ko yung Disney, ayaw. No? Manood sana akong Bob's Burger eh. Kaya lang ayaw lumabas ng Disney. Ayan, Apple Music. Now, other platforms are having issues na. So, marami na mga lodi, no? Sabi nga dito, a major widespread outage that's taking down major online platform including Amazon, Alexa, Snapchat, Fortnite, Max, the New York Times, Live, Ring Doorbell, and many more. The issue are also causing disruption for users around the world. Amazon Web Services is dealing with this. So, hindi pa ata ayos to, mga lodi. So, ito yung update kasi nila. Mas bago to. Tingnan natin kung ano pa yung mga tinamaan. Snapchat, Zoom, Roblox, Clash Royale, MyFitnessPal, Live 360, Clash of Clans. Naku, wala din. Clash of Clans. May mga tropa pa naman tayo na may Clash of Clans. Fortnite, wala din. Canva, Wordle, Signal, Coinbase. Naku, pati Coinbase tinamaan. Duolingo, Slack Smarts Hit, Pokemon Go, Epic Games. Kasama Epic Games, tsaka PlayStation Network. Naku. Peloton, Rocket League, the list goes on. So marami mga lodi. Thousands reports banks outage din. With some saying cards decline. So yung mukhang internet outage mga lodi, no? Hindi magka-connect. Ano nang nangyayari? May mukhang may nagte-testing mga lods. May nagte-testing na kasamaan ano kaya mangyayari dito mga idol? Check nyo nga yung mga nabanggit natin kung meron kayong account no? Wala kasi yung PlayStation ko, hindi ko na ginagamit. Tapos yung ayan, yung Epic Games. Nako, mamaya titignan ko yung Epic Games kung okay na. Pero yung Disney talaga kanina hindi ko ma-open sa TV namin, no. Pero yung account do hindi ko ma-open. So grabe. Ano kayang nangyayari ngayon, mga lodi? No? Paano kung lahat na biglang kasi kumbaga testing lang 'to. Tapos sunod, di na natin ma-access yung Facebook, yung YouTube, di na natin ma-access yung Viva Max. Hindi na ma-access yung X. Nako, grabe mga lodi, no? Ano kaya mangyayari? Pero yung X nandito talagang medyo matibay din si Elon Musk diba? Pero sabi nga dito mga lodi, most of the internet is unavailable, including many payments and bank services, but the XRP ledger is online, no?
Bastion of financial freedom. To be fair mga Lodi, lahat ng blockchain open po. Hindi lang XRP Ledger, no? Kumbaga, pero sa internet, pati yung mga sa bangko, hindi sila makakonect mga Lodi. Ano kaya mangyayari niyan? No? Medyo mainit-init na news to mga Lodi. Mukhang may connecta dito yung last news natin mamaya. May connecta yung last news natin Titignan natin mga Lodi, no? So, bago tapos na tayo dito. Punta na tayo dito sa ating Bitpinas. Check ko lang mga idol Sa Bitpinas natin, refresh lang natin. Ayun. What is the target price for Ethereum? So, hindi natin alam yan. Pero sabi dito, second largest crypto, which is yung Ethereum, no? Is still projected to reach 10,000, says crypto analyst. Ako naniniwala din ako dyan mga Lodi na magto 2x pa yan. Baka 3x pa nga simula ngayon Baka nga 5x pa Hindi, pero baka mag 10,000 plus nga, no? Si Ethereum. Sa tingin ko lang yun mga Lodi. Hindi ako magaling na analyst, pero ayun yung sa tingin ko. What is the future of the crypto exchange as a business? Global platforms have seen the shift from centralized to decentralized, but what kind of platform will users use in the future? Check out our interview with BitGet executives below. So, BitGet executives. So, BitGet yung ginagamit natin mga Lodi. Sa mga wala pang crypto exchange dyan, check nyo yung link natin dyan sa baba sa description, no? Kung cellphone gagamitin nyo sa Google App, kaya lang baka wala Check nyo nga. Kung meron, makikita nyo. No? Meron tayong code na nandyan. Pero kung browser naman, click nyo lang dyan mga Lodi. Kaya lang ban yung sa browser. Kung may VPN kayo, magagamit nyo yung tulad natin. No? Ayan. Tapos, grabe, pati Union Bank Bangko Sentral License Union Bank now offers buy and sell crypto in application to customers. So, 'di ba? Ang laking nun. Ang laking komportable nun mga idol. Sa bank account mo na sa Union Bank, pwede ka na mag-swap o mag-buy and sell ng crypto. Before you can use Go Crypto feature, you have to immediately enter your TIN for regulatory compliance. GoTime is the latest to receive a BASP of crypto exchange license from the Bangko Sentral ng Pilipinas. So alam ko meron akong dito may account ako ng ng GoTime kaya lang di pa namin ginagamit mga lods. Pero isa rin 'yan. Goods din daw 'yan kasi syempre regulated na dito. Wala nang takot, di ba? So punta na tayo sa ibang news natin. Nako, eto na malapit na 'to mga idol Fed just announced to host conference focus on Bitcoin and crypto payments tomorrow. Here we go, sabi dito. So nag-host sila ng conference mga Lodi, yung mismong Fed. Ito yung mga listahan ng mga pupunta. The latest Federal Reserve will host a conference on payments innovation on October 21. So bukas to with representative from Chainlink, Pacos, Circle and Coinbase among its panelists. So ayan sila mga Lodi. Andito rin si Cathie Wood. CEO ng ARK Invest, Alicia. Ayan, yung mga kilala ko lang si Cathie Wood tsaka si sa Chainlink si Sergey. Ayan Diba? So medyo bigatin yung mga pupunta sa conference na hinost ng Federal Reserve. Bukas to mga Lodi. So halos buong araw to simula 8 AM hindi pala hanggang hapon lang. Hanggang 2:30 PM. No? Pero baka umabot ng mga 5 ganyan hapon. Hindi, hanggang 3 pala. O baka hanggang gabi nga to. So, mga idol, no? Siyempre, hindi mo na makontrol pag nag-uusap-usap na sila. Tumatagal na yun, di ba? So, ayan. Grabe, no? Yung Fed, medyo talagang nagiging crypto, na rin, pro-crypto. Although, siyempre, wala nang choice si Jerome Powell. No? So ito, the World Bank has published a report discussing Ripple's as Interledger and XRP. So World Bank na yan mga lods, no? Ito yung gusto kong i-focus din sa news na to bukod dito sa mga mabigat natin na news, no? Sabi kasi dito ni Vincent Bancode mga lodi, just so you're clear, ETF approvals will not happen during government shutdown. So ayan lilinawin daw niya.
Why people keep posting tomorrow's the day is beyond my understanding. And even after the government resume, it might take another 4 weeks to get to it. So ETF likely approval is now late November to end of December. So it's either November to December na raw to. Sorry, now back to work, sabi niya. Pero sabi dito mga Lodi, may pinaliwanag dito si Vanquish yun. Tapos, parang sabi dito kasi, pwede rin naman yung nakasettle na yung date, tapos pag dumating yung date na yun, automatic ma-approve na. May mga ganun silang sinasabi. When you hear ETF approval, there's 2 gates you must clear. From 19B4 exchange rule change filed by the exchange, NASDAQ, NYSE, ARCA. If the SEC does not act within 45 to 90, 150 days window, the filing auto-approves by law. So, auto-approves na daw yun. That's the clock you're seeing expire. O, ayun yun, no? From S1 naman, this one requires a physical signature from the SEC Division of Corp Finance before share can offer the public. So, parang kailangan muna ng pumirma. Kung sarado naman, hindi mapipirmahan. When government reopens, staff returns to a stock of files, they clear backlogs, then sign. So, pag bumalik na raw, kasi naka-shutdown, yun. Pag bumalik na, saka lang mapipirmahan. Historically, that's 2 to 4 weeks of lag. Not because they're reviewing, but because they're sequencing paperwork. O, ito naman. Trading can begin within 24 to 48 hours once na-aprobahan na, no? Once S1 letters hit effective, trading can begin 24 to 48 hours. So, 2 days lang, pinaka-maximum. Maghihintay ka. If multiple ETFs have already auto-approved 9B4S, expect a compressed launch wave when the lights comes back on, no? So, pwede nga kapag pagbalik ng government, pwedeng bibilang pa ng 2 weeks para yung sinabi niya rito na sample, no? 2 to 3 weeks, ganun. Ay 2 to 4 weeks of lag, di ba? Kumbaga, saka pa lang ayusin yung backlog nila, pipirmahan, and then, ayun na, maaprobahan na. Pero kapag yung isa naman, ito, yung auto-approve, pag nangyari yan, once na we get back on na daw, automatic na yon. Expect a compressed launch wave when the lights comes back on. Sabi nito ni Vincent Bancod, okay, so why hasn't the 18th of October has been approved yet? So marami silang usapan dito. No, so hindi natin alam sa totoo lang mga idol Pero kasi syempre iba tinatanong, ano nangyari sa ETF? Ayun na nga mga lods, no? Sa shutdown kasi, it's either pag tanggal ng shutdown, go na agad yan, or pag tanggal ng shutdown, dun pa lang nila pipirmahan and then bibilang pa tayong 2 to 4 weeks para mag-go. Parang ganun, mga idol. No? Pero sabi dito, ibang news na to, according to Eleanor Terret, mga lodi, Ripple CLO, Chainlink CEO, Coinbase Brian Armstrong, Solana Policy Institute President, and others will meet at an October 22 roundtable alongside pro-crypto Democrats to talk market structure legislation. So, meron silang meeting, mga lodi, no? Siguro closed door meeting. Ayan. Kasama yung Ripple, CLO, Chainlink CEO, Coinbase Brian Armstrong, at Solana Policy Institute President. Diba? Siyempre, importante yun, mga idol. At ito, diba? Grabe, mga lodi, there will be signs. So, sabi nga dito, the signs are everywhere. So, nung nakaraan, nakita na natin yung mga parang advertisement ng Ripple sa train station, sa mga malls. So ngayon sa mga highways naman, mga lodi, XRP is about to make a move that will shock the entire market. The pump is coming, sabi dito, mga lods. So, ito yung last news natin kasi bukod sa marami ring nagtatanong sa akin nito, titignan din natin kung ano dito. Nasa silence raises questions about mysterious objects. So ito yung 3i Atlas, mga lodi. Alam nyo ba yung 3i Atlas? No? Harvard Dr. Abby Loeb, sabi dito,
Either NASA is not functional or there is a reason for that, mga Lodi. Kasi may paparating sa atin na malaking comet, mga Lodi, no? Na pinangalanan nilang 3A Atlas. Pero sinasabi nila na comet yon, pero marami nang sabi na alien ship daw yon. That should have been the sharpest image we've got onto this object with a pixel resolution of 9 miles. And here we are, haven't seen it yet, sabi. There is a glow extending from the object towards the sun. It's strange because the principal investigator of this camera called HiRISE on board the Mars Reconnaissance Orbiter is not affiliated with NASA. If it happens not to be a comet, o sabi niya, paano kung hindi yun comet, but something else, no? Hindi siya comet. We should know about it, sabi. It could be a black swan event with a low probability but huge implications. It could release probes that will visit us. Nako, paano yun, mga Lodi, pag may nag-visit sa atin? So, tignan natin tong 3i Atlas, mga Lodi. Ito yan. Medyo trending to, mga Lodi. Ilang linggo na, no? Ayan, discover interstellar object 3i Atlas producing never before seen material. Metal alloy mixture of nickel and chromium known as nickel tetracarbonyl. Ayan, lapit mga wordings dito. This combination is only used in a high temperature industrial alloys, meaning it's rarely seen outside of complex industrial process. Mga Lod, so maraming mineral to, mga Lodi, mga ganid sa mundo. Napanood niyo ano, yung tawag dito, Armageddon, mga Lods, napanood niyo ba yun? So sabi dito, ito daw yung truck niya, mga idol, no? Sabi nga dito, it's either October 28 o 29 mga Lodi, dadaan sa atin to, yung mga idol So, sakto, birthday ko yun, mga Lodi. Sakupin tayo ng alien. Birthday ko. PSYOP season in a full swing and all I can think about today is Jeremy Corbell and 3i Atlas. How did he know? What are the odds? What if this is exactly what they want you to think? What if they blew the whistle in advance so that you wouldn't think it's a craft? What if this was the plan all along? The best lies are often lined with truth, especially when we're talking about UAP and UFOs, mga Lodi, no? So, may mga iba-iba kasi silang kulay na nakikita doon mga Lodi, sa 3i Atlas mga Lods Sabi nila, spaceship daw yun. Oh, ayan, parang ganito. Gumagawa na sila ng AI image ng 3i Atlas Paano kung alien yun, mga Lodi, bumaba dito? Patay. Sibak tayo, mga idol. Sayang yung bull market, di natin maabutan. Sabi dito nga, 3i Atlas is definitely not a comet and NASA is terrified. Sabi dito, Michikaku. Abelow warns about this interstellar ship and says humanity is facing a truth we've never faced before. As a financial market could crash, no? Magka-crash daw yung financial market, mga idol. Ano mangyayari na? Mga Lodi. Alien invasion. Paranasin nyo muna kami ng ng bull market bago kayo dumating sa sa mundo. 'Di ba? Naalala ko tuloy yung Don't Look Up Alam nyo ba yun? Sila Jennifer Lawrence tsaka si Leonardo DiCaprio, nakatukla sila ng babagsak sa Earth na meteor na sobrang laki na masisira yung Earth. Kaya lang sa sobrang pagtatago ng mga tao, ng mga media, na hindi nila sinasabi sa tao, kesyo baka magpanik, kesyo baka magganto ganyan. Yun na, bumagsak na yung meteor, patay lahat sila. Ang kulit nga nun mga Lods panoorin nyo yun. Maraming maganda yun ayan, yung news natin ngayon, mga Lodi. No? Tignan nyo yung mga natin yung mga nandito sa mamaya ibabasa ko comment lapit na si Boy WhatsApp mag-WhatsApp na basa muna tayo comment. Ikaw naman tatampo na yung mga idol natin, hindi tayo nagbabasa ng comment
Okay. Kahit mag-cut rate pa, Fed, nakaraang buwan, di naman gumalaw yung market ng crypto. Mahal pa dyan. Effective November 1 tariff China. Kamusta? O, kung ayaw mo ng good news, di ikaw bahala. Ako na nahiya sa gobyerno natin, isipin mo. Ban ang Binance dito, tapos sila pa pala tutulong sa mga nasalanta ng lindol. O nga no? Tigas ng pace no? Mga Lodi. Binan pa nga, no? Grabe talaga no? Si Joseph Berding, shoutout sa'yo. Si Ferdinand, good morning, watching from Riyadh. Oy, Idol Ferdinand, shoutout sa'yo. Ingat ka dyan, ha. Si Jab Velasco, congrats agad sa'yo, Lods. Ayan, shoutout sa inyo. Si Elmer TV, si Cruzac. Boss Jeb, safe ba? Pag may update ang Trezor app. Opo, ina-update po nila yun, mga Lodi. Lahat naman, halos ng mga app, di ba? Ina-update. Still watching pa rin, Boss Jeff, si Pete Pelesado, shoutout sa si Ambushing. So Jeff, pwede po ba sumabay sa inyo pag naglulong kayo? Lagi po ako nanonood. Nako, hindi, usually pag nagtitrade ako, hindi ako naka-live eh. Tsaka hindi pa ako ready sa ganun, Idol na may sasabay sa akin kasi hindi pa ako masyadong kumpiyansa sa aking trading power. No? Hulalisis lang ako, wala talaga ako yung mga technical na sobrang gagaling na. Yung lamang, pinalagan na nila yung percent yung sarili nila na 60% medyo lagi akong panalo, ganyan, 40 talo, parang gano'n. Ako wala, hindi ko kaya yun, mga Lods. Ika nga, Lodi, lumalabas na ang totoo. The moon is not a solid rock, it is a composed of plasma. Ano ka pa, paliwanag ka pa. Si Aldrin yan, ha, shoutout Skylab. Yung thumbnail, basag sana mabasag na yung mga resistance natin Idol, yung nanakawan ng 3MXRP dahil ginamit yung isang seed phrase, ibig sabihin may hacker sa MetaMask para malaman yung gamit niya. Hindi ko na naano kasi yung follow-up news doon, pero ayun daw kasi talaga yung naging problema noon. Pero hindi kasi tama yun kahit nasabihin mong may hacker o wala, hindi tama na sa dalawang wallet magkaiba parehas yung seed phrase mo. Hindi yun tama, di ba? So, hindi ako sure diyan, Idol. Hindi ko pa yung kalimutan ko yung niya yung YouTube channel niya, yung pinanood ko siya Bale, pero alam ko may follow-up news kaya lang hindi ko na nabasa, hindi ko na panood yung video niya. Meron pinupost pa rin sila sa X Tinulungan ata siya ng mga XRP army. Bear market sweeping, sabi. Short mo na, boss. All in short, bear market mo na ayan. Labis, ayan. Sana hindi bulsa ng mga suto yung tulong ng Binance. Sana nga Nag-ban sila ng mga bot account pero nare-resolve na ba nila yung mga na-liquidate dahil hindi nila na-access yung account nila? Nag-crash yung market. Hindi pa ata. Meron daw connection si Irma sa XRP, hindi kaya yung isa sa dahilan kung bakit X yung ginagawang pangalan ni Elon Musk sa Twitter. Oo nga, isa yan. May pati nga yung Grok, di ba? Parang kamukha ng Stellar yung XLM, diba? Wake me. Si John Del Nino Jose, shoutout sa'yo. Quantum Epics, Jerry Benaventura, ayan, shoutout sa'yo. Bear market na po, next cycle na lang ang pump ni XRP. Ayan. Kaya bahala, Idol Kung ngayon ang pagkakatingin nyo, no problem. Kuripot naman Binance, 3.5 million lang. Oo nga, pero wala naman talaga silang obligasyon. Oo nga naman. Masarap pag-usapan tong comment niya. Grabe naman. Tsaka binan nga yung Binance dito sa Pilipinas di ba? Buti nga nagbigay pa sila Diba? Dapat nga magpasalamat pa yung Pilipinas Dextrans Channel, shoutout sa'yo. Idol, diversionary tactics lang ng Binance ang reward program nila para hindi na magalit yung mga users nila sa nangyari. Hindi naman lahat pwede mag-participate sa program na yan. Pero marami na traders kaya nila niliquidate. Sila pa rin ang win-win, hindi ang mga users. Yes, syempre business po yan, mga Lodi, no? Kaya, pag nagkaroon tayo ng law, doon natin malalaman kung gaano katibay yung batas na gagawin nila. Na syempre, kasama yung crypto exchange dyan, hindi na sila pwede mag-ganun-ganun. Si Hal Greenlim, skipping to conclusion na mahihirapang ibenta si XRP sa exchanges.
ni hindi nga ma-maintain ang $3, sabi ni Idol. Marami na nagsabi niyan, mga Lodi. Sinabi na rin yan yung 0.05 ay 0.5 eh. Ganun din sa Bitcoin, sinabi rin yun, hindi siya abot ng ganito. Kaya kung hindi mo, kung baga wala kang believe, bili ka na lang ng ibang token. Ganun lang naman yun eh. Yeah? For me, hindi magbabago ang cycle. Agree ako, insight mo palagi, Boss Jeb. May nadadagdag lang, sumasali na si Gold, after pump ni Gold, dump din BTC to alt. Ang pinagkaiba lang, mas malaki ng pera ng ang iikot. Kaya overall, crypto world is the king. Majority of people's asset ay nasa crypto na. Kahit sa grocery, crypto na ang pambayad. If you think education is expensive, try ignorance. O, sabi niya dito. Pero Idol Evo Pabian, ayon sa mga eksperto, sino kaya mga eksperto? Lagi lang sinasabi nila. Ayon sa eksperto, ayan, yung nasa wala pang 10% sa buong mundo yung mga tao ang nagki-crypto o may knowledge about crypto o na-explore na yung crypto. Wala pang 10% mga idol, no? So, kung sabi nga lang kasi, ang alam po kasi 7 pa lang ng mga tao sa mundo. So, yung 93%, wala silang idea sa crypto. Siguro naririnig lang nila, alam nila yung Bitcoin, pero hindi sila involved sa kahit anong crypto. So, if ever ngayong cycle, yung adoption lumaki, baka madagdagan yung percent na yun. No? Pero syempre, hindi tayo mag-assume na malaki, madodoble, ganyan. Pero napakaganda nun. Imagine yung market cap. Di ba, kunyari ngayon, market cap, 3 trillion ba, 4 trillion. Sa crypto, kung madoble, maging 14%, di madodoble din yung market cap. Assuming lang ako ng market cap, di ba? So, tapos imagine, 7%. Noon, yung kunyari, mga bagong pasok, lahat yan, pag-aaralan pa nila yung mga coins nila, iba-iba yung mga bibili nila, bibili sila ng Bitcoin, something mga sikat. Ilang percent doon sa 7% na yon yung may hold ng XRP? Halos 1% lang, mga Lodi. Kaya, diba? So, kaya, nasa inyo yan. Pag-aralan nyo, hindi ako financial advisor. Do your own research. Huwag nyo kayo bumasa akin para bumili, magbenta o mag-hold ng coins, mga Lodi. Alam nyo na yan. Pumaldo na naman ang mga meron, sabi Yornero. Si Books, nagsimula ng umangat, boss. Lods, October na ata. Nakakalungkot at nakakadismaya, ang dami ko nang na-miss na token na lumipad pero di nakabili dahil sa pag-hold Supra Network. Hype na developer. Kaya kailangan nagda-diversify ka ng asset mo, idol. Sabi nga nila, don't put your eggs in one basket pala. Oh. Di ba? Disley, shoutout sa'yo. Romeo Raya. Hindi, pataas idol eh. Lumipad eh. Santos Jandel, shoutout sa'yo. Si Ronin Padilla. Dito Jay, hindi ka na ata nagiging aswang lately ah. Ano yun? Nagiging aswang ba ako? Lately? Si Alabila. Ayan, shoutout sa'yo. Si Daniel Toshiro. Sana umangat na Lods, birthday week na. Pero bagsak pa rin portfolio ko. Pa-shoutout naman sa baby ko. Si Aviana Frances Ramirez. Tama ba yung pagkabanggit ko ng pangalan, idol? Aviana? Baka na mali yung pagkabanggit ko ha. Shoutout kay baby Aviana Frances Ramirez. Ayan, shoutout sa'yo. Magpakabait kang bata. Junel Nael, shoutout sa'yo. Ayan. Si BJ Ramirez yun ha. Minsan. Jun Abindanyo, shoutout sa'yo. Kaya nga tumakbo sa gobyerno yung mga yan, bihira na lang ang matino, pero karamihan magnanakaw. Tama. Sangayon ako sa'yo. Raymond Montanilas, pag nag-sell ka, Lods, o kaya buy sa BitGet spot trade, dapat nakalimit ka. Tapos set mo anong price. Huwag mo set sa market kasi pag nakalimit ka, kung ano yung sinet mo, dun na price, yun talaga yung aantayin niya bago mag-sell and buy. Tama ka dun, idol. Pero pag naka-market ka, nakadepende sa galaw ng price. Tama po yan, idol. Yan. Si Raymond Montanilla. Shoutout sa'yo, idol. Si
Si J-Ben, bullish kayo, pabagsak pa yan. O, idol, naniniwalang babagsak pa. Don Pepot, payat naman ang bigay ng Binance sa Pinas, laki kita nila ng flash crash. Kasi nga, ban sila dito. Hindi na yung taduran, shoutout sa'yo. King Shangsheng, bilis ng comment, kailan kaya ako magpe-purse, yun lang. Nihirap daw dyan, sabi idol eh. Boss, may balita ka ba sa ETF na XRP? Wala kasi akong mahanap kung na-delay o na-approve. Alam ko, approve ang XRP ETF start October. Ayun na, inan ko na sa inyo. Binasa na natin yung mga nandito. So, maghihintay na lang tayo, mga Lodi, no? Kung ano mangyayari after ng shutdown ng government. Mag-short na kayo sa Friday. Sigurado hindi yan papabor sa market. Kung ano yung in-expect natin, yun ang di nila ginagawa. Yun, usually ganun nangyayari, no? Phil Habis, ayan. Good morning po, Lods. Ayan, shoutout sa'yo, idol. Si Brian Longhas, shoutout sa'yo. Si J. Paulo, shoutout sa'yo. Si Bibo, yan din hinihintay ko sa XRP, kunin ng 2.3 bago mag-pump. Baka sa baba pa ng Earth yung moon. Kaya wait lang natin umikot pa itaas. Sabi ni Bibo. Alan Pot, shoutout sa iyo. At syempre, si Totski ang nag-first sa atin. Champion si Idol. So, ayan. So, ayun ang news natin gabi mga Lodi. Overall, mga Idol, eto, naku, nakakatakot. No? Check natin kung okay na yung mga application, no? Natin. Tapos, ayan, news natin. At yung gagawin bukas, nako, baka may mga sabihin na malulupit tong mga idol natin dito sa conference, mga idol, abangan natin yan. At syempre, yung ETF approval, and then eto mga Lodi 3i Atlas, no? Ano kaya mangyayari dyan, no? Absorbing plasma from the sun, no? Grabe na yan, no? Ayan ha, kita-kits tayo bukas na umaga mga Lodi. Magandang gabi sa inyo. Huwag nyo kalimutang i-like yung video natin. Subscribe sa hindi pa nakasubscribe. At syempre, check nyo yung mga link dyan sa description. Kita-kits, magandang gabi at What's up? Subscribe to Coffee TV, subscribe to Diablo. If you want to subscribe to me, it's in the description. Also, if you don't know why I'm fast, because I just hurt my tiptoe. Peace! Nuntog sa paa ng lamesa yung daliri niya sa paa eh. Bye-bye!